niyo ba na may bagong programa ang Department of Health na nangangalaga sa mga kabataan ng bansa? Ito ang Child Injury Protection and Control Program. Ano nga ba ang programang ito? Yan ang aalamin natin sa atin ito. Nitong nakaraang buwan ng Hunyo, ipinagdiwang sa Pilipinas ang Child Safety Week. Kaalinsabay nito ang paglulunsad ng Child Injury Prevention and Control Program na pinangunahan ng Department of Health. Pangunahing layunin ay ang pagsusulong at pagtuturo ng mga tamang kaparaanan upang higit na maiiwas sa mga bata sa mga nakaambang sakuna o aksidente. Ang Barangay Maliwalo sa lungsod ng Tarlac ang napili ng DOH bilang pilot area dahil na rin sa pagiging child-friendly ng mga programang isinusulong dito. Ang bagong programa ito ng DOH under the National Safe Kids Celebration, ito yung pinakabagong programa tinatawag nilang Child Injury Prevention and Control Program. So it is a new program under DOH, merely concerning prevention ng injuries kasi globally nakita nila yung injuries account for 6% of the global burden of the disease. At saka dito sa Pilipinas nakita rin nila na it is the fourth leading cause of mortality. So nakapag-formulate sila ng plan na mag-produce sila ng isang panibagong programa para tumutok sa mga kasong ito. Dito sa Barangay Maliwalo nagkaroon po tayo ng mga house-to-house campaign regarding for the safety of our kids. At doon nga po in-advise natin itong ating mga kabarangay para doon sa mga tamang dapat gawin, sa mga kuryente, sa kalinisan nila, sa hygiene, at lahat na para doon sa kapakanan nitong mga kabataan. Ano po. So nagkaroon din po tayo ng ordinansa regarding doon sa mga stray animals na kung saan pinagbabawal na po natin itong mga galagalang mga aso at ibang mga hayop. At gayon din po, nagkaroon tayo ng proyekto na kung tawagin natin ay gulayan sa bawat kabahayan para ma-encourage itong mga kabataan sa pagtatanim ng mga gulay. Since March kasi nagkaroon na kami ng initial training under the Department of Health. Yung pilot area nga natin ay yung Barangay Maliwalo. It caters barangay officials, mga barangay health workers at saka mga DepEd school teachers and principal. Aside from that, after training the barangay officials of Maliwalo, nagkaroon na rin kami noong May ng orientation ng iba't ibang agencies. So, tinap namin ang DPWH, yung CSWD, as well as yung DepEd and DILG. So, lahat ng mga heads pinatawag namin para ma-orient sila in case magkaroon na ng mga implementasyon ng mga alituntunin or mga polisiya na ibababa ng local government of unit, magiging awareness sila kung ano yung programa. Ang kapakanan ng mga batang ito ang patuloy na isinusulong ng UNICEF o United Nations Children's Educational Fund. Kaya't para sa mga magulang, ang kampanyang tulad ng Child Injury Prevention and Control Program ay kanilang susuportahan. Malaking may tutulong sa amin, lalong-lalo na sa mga bata na palagay ko sa pag-aaral nila. Halimbawa yung pag-aalaga ng aso, pagtatali sa mga kailangan wag kalat-kalat, itali at para hindi makapamerwisyo sa mga sa mga tao. At yung ang aming barangay sa eskwelahan maglalagay ng mga tamang daanan ng mga bata para mas ligtas sila sa pagtawid sa sasakyan, lalo sa amin highway. Yung programa po ng ating pamahalaan ay malaking tulong sa atin, lalo na po sa aming mga magulang na naging aware po kami upang paano namin mapaganda ang kalusugan ng aming anak at syempre mas maging responsible citizens sila later on. Ang Department of Education ang isa sa mga ahensya na naatasan upang tumulong sa epektibong pagpapatupad ng kampanyang Ingat Bata. Katuwang ang mga guro sa pagpapaliwanag di lamang sa mga magulang, kundi maging sa mga batang direktang makikinabang sa programa.
Nararapat sigurong bigyan ng training ang mga magulang. Kahit na siguro isang araw lang o one Saturday, tatawagin yung mga magulang, hindi lang ng mga batang nag-aaral, pati yung sa community, kahit na wala silang anak na nag-aaral, para mai-seminar sa kanila o mabigyan sila ng kaalaman tungkol sa wastong pangangalaga sa kanilang mga anak para maiwasan ang mga sakuna o injury. Kasi karaniwang nangyayari yon dahil walang kaalaman ang mga magulang, lalong-lalo na yung mga kabataan na magulang tungkol sa tamang paraan para maiwasan ng mga anak nila ang mga aksidente o sakuna. Hindi lang sa bahay, kundi sa paaralan at sa community. Narito ang kompletong talaan ng mga child safety tips para sa programang Ingat Bata. Palagi natin isaisip yung safe home environment. Dito nakasalalay ang magandang pagsasamahan po ng mga magulang, mga bata na hindi yung palagi natin silang sinasaway, kundi turuan natin kung paano gamitin yung mga electrical appliances, yung mga nasa tamang edad na, yung iiwas natin sila sa paghawak ng mga posporo. Iwas din natin sa kanila yung maabot lahat yung mga gamot na hindi dapat na mainom ng mga bata. Well, marahil siguro sa kadahilanan na kung titignan po natin yung global concern tungkol nga po dito sa mga child injuries, 6% ang kabilang po dito. Pero kung titignan po natin yung ating mortality rate o yung namamatay dito po sa statistics dito po sa bansa natin, sa bansang Pilipinas, I think number 4 no, sa mortality rate. So very alarming din yan. No? So ibig sabihin dahil lang sa kapabayaan ay meron po tayong ganitong mga child deaths, no, injuries na nangyayari at number 4 sa leading causes of death. So ibig sabihin talagang ang ating mahal na Pangulong Gloria bukod sa H1N1 ay binibigyan ng pansin ang mga kabataan natin dahil sabi nga ni Dr. Rosa Rizal na nasa kabataan pa rin ang magandang kinabukasan ng ating bansa. Child Injury Prevention and Control Program. Ingat Bata. Always think of child safety, safe home, safe school, safe community. Natungayan nyo ang mga storyang hatid namin ngayong linggo. Next week, makita-kita tayong muli dito pa rin sa The Working President. This is Jolene Magdangal. Magandang araw.